Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po? Welcome po sa ating pagbabalik. Nandito na po tayo sa Tawas number 11. Sa lahat po ng Capricorn, December 22 hanggang January 19 para po sa inyo ang reading na to. And be reminded po, hindi po lahat ng Capricorn miss or Aquarius may sakit, no? So, ang sa akin is para po ito sa mga tao po na may nararamdaman. Tingnan po natin ang nararamdaman ninyo via tarot card and pwede po tayong magbigay po ng any kind of herbal na pwede nyo gagamitin at the end if necessary. And or tawag po kayo sa akin yung bawat video ko meron po yung mga phone number at saka FB account po dyan sa baba. Pwede po nyo i-click para automatic po kayo makapunta po sa akin. Isa ngayon po guys, nasa bundok na po ako. So more on online lang po muna ako. Tumigil muna ako ng kakagamot personal, no? And dito po ako sa mundok, pansamantalang tumigil. So, flex ko lang po sa inyo bago tayo magsimula. Ito po ang aking Santo Niño, which is ang aking baby Jesus, si Ninin. And alam kong hindi po lahat ng tao is like Katoliko. And Katoliko po ako, pero I came from Catholic and more. So, hindi po ako masyadong nagbe-base any kind of religion. So, lahat po tayo welcome po dito. Ang sa akin ay use symbolism. So, mas marami pa po akong ibibigay po sa inyo. Ang Baby Jesus is a symbol of morning. Is a symbol of bagong pag-asa and mga bata. So, kung nakatingin po ako sa kanya, automatic po na nabibigyan po ako ng pag-asa kasi nandyan po ang aking mga apo na nagbibigay sa akin ng saya. And in terms of parating sa mga next generation ko po, no, and maalis po ang sumpa po na ginawa po sa ating mga tao and through generation and generation. Ito po yung tinatawag na karga natin ng kasalanan po ng ating magulang. And I thought na hindi, sabi ko kako hindi po hindi po mangyayari po sa akin kasi ang magulang ko is kaiba po sa akin, hindi ko kasalanan ang ginagawa. But no, it's not. No, at least nasa Bible po yan na parang ang sumpa po sa atin is from generation, from Eve, from Adam to Eve hanggang po sa atin, no. So sa ngayon, ito po ang ini-aim po natin na makawala po tayo sa panikalaan. Baby Jesus is just giving me hope for humanity, no, na yeah, fight lang po, laban lang po, no, kahit po may nararamdaman, laban lang po. And as long as na nandito po sa atin ng ating Diyos Ama, alam kong hindi po niya tayo pababayaan. Amen, no? Amen. So sa lahat po ng nandito ngayon, Aquarius, tingnan natin kung ano po nangyari sa inyo. And let's begin by praying. Okay, I like, no, gustong-gusto ko po ang ano po ng I believe in God. So let's begin. Credo in Deum, Patrim Omnipotente, Creatorem Coeli Eteri, in Hisum Christum Filius Ejus Unicum, Dominum Nostrum, qui consistos Studi Spiritus Sancto, natos ex Maria Virgini, paso sub Poncio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descenditat in enferos tertia ad resurrexit mortus ascenditet et coelo sedit ad dextram di Patris omnipotentis an divinteris et sodicari vivos et mortos. Credo in spiritum sanctorum communionem remissionem peccatorum carnes resurrectionem vita aeternam. Amen. Christatem Jesum Christi Pater salvame, Christatem Jesum Christi Pater salvame, Christatem Jesum Christi Pater salvame. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. So, let's begin. Tingnan natin kung ano nangyari sa lahat po ng Aquarius, January 20 hanggang February 18. Aquarius, January 20 to February 18. Okay, in the center of your card. So guys, no, sa lahat po ng mga nandito ngayon, Aquarius, ang tumama po sa inyo is diabetic, or sabihin po natin na manhid, or may mga tusok-tusok po ang inyong mga paa. Bumaba na po ang inyong tinatawag po natin na potassium, or mababa po ang pulang dugo nyo. Pangalawa po is like sa ngayon po, no, nakabind po kayo sa inyong asawa, sa dating asawa, or sa dati po ninyong nakarelasyon, no. And sa ngayon po, no, makikita ko dito, or sabihin po natin na meron pong kaluluwa
na actually malapit na malapit sa iyo, na nakaano sa iyo, no, lagi pong nakahawak sa iyo lagi, no, and hindi po ikaw maka-move on in life kahit anong gawin mo emotionally, physically. And dito naman in the past, so nitong mga nakaraan, masakit na po talaga ang paa nyo, no, and ang dugo ninyo tumataas, lagi pong masakit ang tuhod, ang mga balikat po ninyo talaga pong masakit siya, masakit ang balikat. Alright, sumunod dito yung tinatawag po natin na, alam ko guys na sa lahat ng sa lahat po ng Aquarius sa ngayon, ito po yung nakita ko in the beginning, no, in the past, like masakit na po ang tuhod nyo, like meron na po kayong mataas na dugo. Ang problema sa Aquarius po ngayon guys is like, mas marami po sa inyo ang mas lagi ka po kasing, sabihin na po natin at the center, pwedeng stress po to na lagi ka kasi nag-iisip na wala po ikaw pera, paano po ang mga mo, and naghihinakit ka na sa family mo. Kasi kung pagdugtungin natin itong at the center of your heart, center sa card mo is etong kawalan po ng pera, o sabihin po natin na talaga po, no, hinanakit mo, eto po, parehas po sila lahat, walang pera, no? So, kung titingnan po ninyo yan, lahat walang pera, and there's nothing you can do about it. No, there's nothing you can do about it. Ito po yung, unang-una is is a five of cups, no, na kung saan, talaga pong, sorry guys, this is a five of cups, no, na kumbaga, may pera ho kayo, kaso lang ho, nakafocus yung mind niyo sa kawalan. And lalo pong nadagdagan nung sumunod po na may mga investment kayo, may mga pera pa kayo na mali po ang pagkakagastos, na napunta po ito sa wala or inanod lang po siya ng tubig, no? And yun ang lagi mong, kumbaga sa akin right now, yun ang lagi mong regret sa life. And and then parang sumunod nito is 9 of arrows, no, which is you are so worried about it, and there's nothing you can do about kasi nangyari na, and this is in the future, no. So wala kang magagawa nun, baby girl or boy or ano ka po, no, if you are lalaki, no. Minsan po kasi nasobrahan po kayo sa inom, puro barkada, no, kung ikaw man po is babae, puro gastos ganito, it's already in the past, nawala na po yun, no. And then may nakita din po ako dito na in the future po, ito na yung tinatawag ko na, ito na yung sumbatan, no. Para kasing the rest po sa inyo guys, Aquarius, alam ko naman po na no matter what, kung halimbawa man po nagiinom ho kayo, kung mga gastos ho kayo, ikaw ho kasi yung nagtatrabaho lagi, no. But hindi mo kasi napansin na ito po sa dahilan po ng mga past romance mo, sa past mo na mga taong iniibig mo, no, na parang binigyan ka po talaga niya ng problema ever since, and hanggang sa namatay po siya, o kung namatay man po siya, talaga pong binind or talaga pong hinugot ka po talaga niya. And and then etong sinasabi ko sa inyo kasi, susunod nun, para pong pigbe-blame mo na po ang pamilya mo, na syempre yung asawa mo, so lahat na po mga anak mo, biniblame mo na po sila kasi puro lang po ikaw trabaho. Hindi mo sila actually sinasabihan, but deep inside, yun po ang nararamdaman mo, no. Sa ngayon kasi ang bigat po ng pakiramdam mo na, so yung nakita ko dito is yung shoulder mo, parang may nakabarat po diyan, no, may nakatusok po diyan na dalawa. Etong lower back mo sa likod, talaga po siyang sakit, minsan po is talaga pong mabigat, no. Mabigat ang pakiramdam mo, and then soon po, parang sabi ko sa iyo is magkukuha ka po ng manggagamot, maano naman po ikaw, parang naghahanap ka po talaga ng manggagamot po, no. Pwede ring sabihin natin na during this time, no, marami po ikaw nasaktan po ng mga elemento or diwata, or like overthink ka po or overwork ka po. Guys, sa susunod po ipapaliwanag ko sa inyo how the elemental affects our life, no, kasi talaga pong napakalakas po ang impact sa atin ng mga elemento that we don't know. And ang sa akin po kasi sa ngayon po, no, kung
kung halimbawa man po wala na po ikaw magagawa because you are sick, pero at least po ipahinga mo ang mind mo. Kasi kahit po kasi ikaw nakahiga na, lagi pa rin po ikaw galit. Kung sakali pong galing po ikaw sa ibang bansa, pag uwi mo, wala na po lahat ng mga pinag-anuhan mo, yung mga pinaghirapan mo, wala na po. Kumaga sa akin, Aquarius, this is the time that you regret. I think this later life po ng Aquarius, siguro naman yung mga nanonood ko is like palipas na po yung ano nila, they have no way of they looking for something kung ano po nang nangyari sa kanila, and this is it. I think this is a late Aquarius. So, mga matatanda, may edad na po ng mga Aquarius na kung minsan talaga po, no, mga 40s pa baba, no, 40s pa itaas, kasi nakita ko dito in the past, pwede mo sabihin po natin, party dito, party doon, inuman dito, inuman doon. And malagi ka pong pinagsasabihan about doon sa pera mo, and gastos po dito, gastos doon. Alam ko hindi lahat ng Aquarius ganito. If ever po na ganito po nangyari sa inyo, it is not too late, no? Wala namang problema sa akin kasi ikaw din po ang naghahanap buhay. Pero dapat kasi hindi ka nagpatali sa iyong karelasyon. O sabihin natin, you don't know, pero talaga pong hawak niya ang puso mo. Then, yun ang dahilan din kung bakit parang hanggang ngayon, hindi ka makaka-recover sa life mo. Alright, Aquarius, no, ito po ang nakikita ko. I'm so sorry, no, and although sabihin po natin, wala, ang pwedeng igamot sa iyo is like, alisin mo ang sumpa, no, alisin mo ang sumpa ng kung sino man po na nagtali sa iyo. It could be na nakarelasyon mo, it could be family, it could be malapit sa puso mo talaga. Ito po ang nakikita ko. And then, sumunod nun, pwede po sa iyo ang mambog, bangkal. Kung makakuha po kayo dyan, mataas po ang potassium. Maghanap po kayo something herbal like malunggay, pwede po sa inyo. Pero sugar mo, baby girl, mataas kasi ang sugar po ninyo mataas. So, kaya po, nahirapan po kayong maglakad, masakit ang paa. Parang tinutusok ang paa, malamig. Yun po ang naram ko. Parang binhod ba sa Bisaya, no? And ito, yes, so kung Aquarius po kayo diyan, so be bagang sa akin, wag masyadong reach out po kayo sa akin. Dito po ako, no. Pwede niyo akong kausapin just in case po. Hindi po niyo ako kilala, hindi ko kayo kilala in personal po. Mailabas lang po ang mga saloobin niyo, no. Ay, nako, ano ba nangyari sa atin? Okay, eto sa mga youngsters po na mga Aquarius, talaga po may nakita po ako dito na dati po talaga, ang nakaano po talaga sa iyo, is same po ang lumabas, no? Ang nakaano po sa iyo is nagiging karelasyon mo, no? But I think this is overseas na kung saan po napuno ka po ng gastos. Ikaw ba'y lalaki na meron ka pong iba na pinuno mo, or sabihin po natin na puro lang po paggagastusan sa babae or lalaki, no? Na kung saan alam kong right now you regrets, no? Pinagsisihan mo po yun. Pero may tama na ho kayo. Alright, so huling mensahe po ng ating animal spirit. Tingnan natin kung ano po nangyari sa kanila. Hummingbird. Wow, first time kong nakakita nito, nalabas dito sa card ko, no? It's a miracle. Tugmang-tugma ako sa ating reading. You are the joy bringer. You bless the world with positivity and love. Energy source on your shining wings. Spread the miracle of happiness. Well, guys, ito po nawala sa inyo. No, kumbaga sa akin, sabi ko nga sa iyo, yung mga nakaraan mo is like happy go happy ka lang, lucky go happy go lucky ka lang, puro inuman, puro parties, and ito po yung ito po yung tinatawag po natin na nature mo, which is ngayon nawala po ito. So sa akin, despite po kasi sa nangyari po sa atin, mas piliin pa rin po natin na magiging masaya ka despite what. And I know napakahirap, but this body of ours is not ours. Hindi natin ito katawan. Hindi rin ito yung pag-iisip mo. You are free. You are free. And ito po yung ini-aim po natin bawat isa po sa atin, na despite pa po sa mga nangyayari sa buhay, no, dapat po lagi po tayong optimistic, lagi po tayong and then plan ahead. Or sabihin po natin not really plan ahead,
sa ngayon po, isipin mo na po kung anong gusto mong mangyari, kahit ano man po ang sitwasyon mo. Alright guys, no? Thank you very much for watching. Sa lahat po ng Aquarius, see you again. Let's then. This is Tawas number 11.